せーの。アウェップ安心通信。皆さんこんにちは、アウェップの隙柄です。こんにちは、アウェブのジンです。Magandang hapon, John です。はい、今月のアウェップ安心通信は、公営住宅と公営住宅の申し込みの方法などについてご紹介したいと思います。まず、公営住宅、パブリックハウジングというのは、一般の住宅と違って、収入に、その人の収入によって申し込みができるかできないかが決まるのと、その収入によって、家賃も決まってきます。収入が高いと家賃も高くなる。収入が低い方には低めの家賃低くなるというような、仕組みになっています。それで申し込みをして抽選で入れるかどうかが決まるという手続きになっています。Okay, so today we're going to discuss about application for public housing. This public housing is actually a project housing for people who are living within Hyogo-ken, Hyogo Prefecture, or Kobe City. This public housing is for people who has less salary, or the salary that they're receiving is not enough. They are a candidate for this kind of housing. Now, depending on how much you are receiving every month for your salary, there are requirements for you to check whether you are eligible to apply for this public housing, which Hyogo-ken or Hyogo Prefecture offers, and also Kobe City offers. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa aplikasyon para sa pampublikong pabahay. Ito po yung ibinibigay ng isang prefektura o ng isang lungsod. Ito po ay hindi po ipiniprovide, o meron po siyang mga nakatalaga na kung sino lang po yung pwedeng mag-apply. Depende po ito sa sahod ng isang mamamayan. Kung napakataas po ng sahod po ninyo, maaari pong hindi po kayo ma-grant na makapag-apply. At kung ito po ipinoprovide dun sa mga sumasahod na merong hindi sapat na sahod sa kada buwan, ay maaari pong makapag-apply dito. はい。で、県営住宅と市営住宅、大体手続きというか申し込みのプロセスは同じなんですけれども、県営の方は毎月募集しています。で、市役所や区役所でその申請書類をもらうことができますし、ホームページからもダウンロードできるようになっています。で、その申込書を記入して、郵送する形で申し込みをします。市営の方も同じなんですが、ただ申し込みの時期が5月、8月、11月、2月の年の4回の募集になっています。で、こちらも、区役所、市役所等で、申し込み書をもらうことができますし、神戸市のホームページからもダウンロードができます。その申し込み書に記入をして郵送して提出をしてください。または、神戸市営の場合は電子申請もできるようになっているそうなんですが、こちらは、今回はちょっとご紹介できないんですけど、電子申請でもできるそうです。はい。Okay. Public housing has two way for you to be able to apply for this kind of project. One is coming from Hyogo Prefecture, and another is from Kobe City. These two has the same way for you to apply. However, the only difference is that in Kobe City Housing Project is usually every 4 months. So from May, August, November, and February. For this month, it's already been closed for the application. And then these pamphlets, you can always find in several
ward offices. But for Hyogo Prefecture, you can get it from the City Hall and also from the ward office. And you can also download it through the homepage of Hyogo-ken. And also, Hyogo-ken is usually every month. You can apply every month for the public housing. For Kobe City, however, I already said it's every 4 months. And you can find the pamphlets also from different offices, remote offices of Kobe City. And also you can also get it downloaded through the homepage of Kobe City office. And then in Kobe City, you can also apply through, you can apply online in eKobe. We cannot, right now, we're not able to include it in this particular topic, but you can always check the online. You can apply and just submit your application in through that online service. Meron pong dalawang uri ng pag-a-apply para po sa pampublikong pabahay. Ito yung ibinimigay ng isang prefektura at ang pangalawa ay sa lungsod naman. Sa prefektura, ito po ay yung kada buwan pwede po tayong mag-apply at doon po meron din po silang website na pwede nyo pong i-download at para doon apply para doon sa isang prefekturang pag-a-apply sa pampublikong bahay. At sa lungsod naman, ito po ay merong 4 na schedule sa pag-a-apply. Ito po yung Marso, Agosto, Nobyembre at Pebrero. 4 na beses lamang po sa isang taon. Dito po, pwede rin po kayong mag-apply through online. Pwede nyo pong i-download sa kanilang website, sa Kobe website, ang pag-a-apply mula sa city para sa pabahay. Punan nyo po yung form para sa pag-a-apply po nito. Ito po ay pwede pong mag-apply sa ward o sa sanghay ng mga opisina na malapit po sa inyo. はい、ありがとうございます。ではちょっと具体的にどういう流れで申し込みをするのかを市営住宅の場合でご説明したいと思います。で、ちょうどですね、2月の申し込みが今日が締め切りになってるんですけれども、また来年度5月、次5月の申し込みがあります。でですね、まず市役所、区役所でその申し込み用のパンフレットを置いてます。でちょっと今日手元に現物がなくて申し訳ないんですけど、そこのパンフレットの中に、いろいろな説明と、申し込みの用紙、それからその郵送で提出するための封筒も入っています。で、それをまず受け取って、自分のそのパンフレットの中に住宅のリストがあります。申し込みのできる市営住宅のリストがありますので、そこから申し込みたい住宅を選んで、それで申し込み用紙に記入をし、必要事項を記入をして、で、郵便で申し込みます。それの申し込みの後に抽選がされて、で、あなたが当選しました。ダメでしたっていう連絡が、あれははがきできますね。はがきで届きますので、それを待ってください。で、もし当選しましたら、その後また、当選の通知が来た後に、その時に今度はこういう書類を準備してくださいという連絡があります。で、大体必要な書類というのは、住民票だとか、その収入を証明する所得証明書とか、その人によってまた違うんですけれども、そういったこういうものを準備してくださいというお知らせも一緒に来ますので、その書類を準備して、決められた日に、窓口に行って手続きをすることになります。その時に今度は、またそこで、いくら、家賃がいくらでいくら、
Yes. 鍵をもらうまでにいくら払ってくださいとか、そういったお話が、手続きがあって、で、最後もう一回お金を払った後に、窓口に行って、お金を払いましたの書類を出して、鍵を受け取るという流れで、結構時間が当選してから実際に2ヶ月入ぐらい居するまで2ヶ月ぐらいかかります。で、例えばこの2月の申し込みの場合ですと、全部手続きが終わって入居できるのがだいたい5月の終わりぐらいっていうことになっています。はい。では、Alright, so this is the process for applying for Kobe City public housing. First of all, you have to get the pamphlet. It's colored blue. 今回グリーンだった。Green, yes. Sorry, green. I have it at home. We're sorry because we don't have the real ones this time. But yes, for this month's application, it's already been finished. And yes, inside that pamphlet, there are so many choices that you can choose from. Yes, these are the list of the house that are available up for application. Actually, it's up for application, and Kobe City public housing is not given as if you applied and then you will get that place. It will be a lottery. It will be a lottery. You will be chosen through lottery. So that means if you didn't get it this time, maybe probably after several months and apply again, you might be lucky to get your own housing next time. So that is how that is the first step. You have to get that one, choose the place that you would like to apply. There are several ways which you can apply from. There is a point system. There is for single moms. There is also for aged or for the people who are already old, for pet friendly, and also for a regular applicant. Now, make sure that you apply before the deadline. It should be before the deadline. There should be a stamp. There should be if you're sending it, it should be before the deadline. And then wait for the lottery results. That's the second step actually. And then if you will be lucky enough to be chosen, then you will be asked to present several documents. Usually it's only residence certificate and income certificate depending on your status. For example, if you're a single mom, there are certain things that you will be asked. But usually it's residence certificate and income certificate. And then also, along with that, you will be asked also to prepare 4 months of payment. It's usually you will be asked usually with a schedule to come to the office and present all those things. And then applying for this one, even if you're already chosen, it would always took a little time, like 2 months, for you to settle into your new place, and before you could get the key and go to your new place. And then actually once you get into your new house, you will be given so many flyers that there are so many rules in Kobe City public housing that you should abide by. So it's important to read it and then be diligent and follow it accordingly. Like also, there's also rules that you have to apply for your own fire insurance. So, yes. Okay. Sa pag-a-apply po ng pampublikong pabahay, meron po tayong prosesong sinusunod. Ang kailangan po muna natin gawin, check po muna natin kung may schedule po talaga ng merong pampublikong pabahay raffle po. Ito po yung tinatawag. Kung panglungsod po ang
gusto nyo pong applyan, dapat nyo pong i-check talaga to. Kung pang prefectura naman po, ito po yung kada buwan. O, pumunta po tayo sa munisipyo para makakuha po ng mga pamphlet o detalye kung saan po tayo pwedeng makakuha. Ito po ay sa munisipyo. I-check natin yung detalye kung paano po pag-a-apply nung housing raffle po na tinatawag. Pagkatapos po natin masuri, alamin po natin kung saan po tayo pwedeng mag-apply. Kasi naka-provide po sa pamphlet na yun yung list kung saan po tayong pabahay na makakapag-apply. Nandun po yung list ng tirahan kung saan po tayo lugar na gusto nating tumirang bahay na nating gustong upahan. Kung maaring po kung hindi nyo po maunawaan ang mga nakasulat sa pamphlet, maaring naman po tayong kumonsulta sa mga grupo na merong nagtatranslate, katulad po ng AWEP o QNet at saka Masayang Tahanan para maunawahan po natin kung ano po yung nakalagay doon sa pamphlet. Ngayon po kung nakapag-apply po kayo at naintindihan nyo po yung nandun sa pamphlet, maghintay po tayo kung tayo po ay nanalo sa raffle. Kung tayo naman po ay nanalo sa raffle, ito po yung makakatanggap po tayo ng kitty o information na nanalo tayo doon sa in-applyan nating raffle na pabahay. Nandun din po, makakatanggap din po kayo ng impormasyon na dapat yung pirmahan o sulatan at mga dokumento po nyong ihanda para po dun sa opisinang inakalagay dun po sa mga dokumentong natanggap nyo na pupuntahan. Doon po sa mga detalye o sample na mga dokumentong inyo pong dadalhin katulad ng Juminho, ito yung resident certificate, Shutoku Shomesho, ito yung tinatawag na income tax. Usually, ito po muna yung binimigay o hinahandang dokumento natin. Depende po sa status ng nag-a-apply. Kung para po sa residente ng buong isang pamilya, yun po para dokumento para sa buong pamilya, sa isang single mother, para po sa single mother na dokumento. Ayun po ang ihahanda natin. After po ng pakikipag-usap sa opisina na naka-apply po tayo doon, sasabihin po nila lahat ng detalye na ano pa pong inyong gagawin. Mabilis po ang proseso. Ito ay tumatagal ng 2 buwan bago po kayo makalipat doon sa napanalunan yung bahay. Sa napanaluhan yung pong bahay, bibigyan po kayo ng abiso na maghanda po kayo ng 4 na buwan na babayarin bago maibigay po o mairelease sa inyo ang susi ng bahay. Pagkatapos po ng bayaran o pagpunta dun sa pangalawang araw dun sa opisina, bibigyan po nila kayo ng mga flyers na nagbibigay ng mga informasyon kung ano-ano pa po ang dapat nyong applyan, katulad po ng fire insurance at mga regulasyon sa pabahay ng gobyerno. Nandito po na dapat nating sundin at i-follow. はい。今は、神戸市営住宅の流れですけど、県営住宅もほぼ同じような流れで申し込みをします。で、もう今年度の神戸市営住宅の申し込みは終了してるんですけれども、また来年度、令和8年度の、申し込みはあります。そして、県営住宅の方は、あと2月と3月の申し込みが今年度は残ってますけれども、ちょっと4月以降の予定はまだ発表されていなかったので、ちょっと今日はご紹介できないんですが、神戸市とか県のウェブサイトで調べることもできますし、市役所区役所に行けばまたパンフレットと置いていると思います。で、ちょっと最後に、ジョアンさんも市営住宅を申し込んで、この手続きをしたことがあるので、どんなことが大変でしたか？難しかったことありますか？たくさんあります。日本人だから、ちょっとね、種類は読んでとき、本当に難しい。漢字ばっかりだから、ちょっと本当に難しい。必要な、日本人の手伝いが、私はお願いがもらいました。全部に、あるの、書くとき、スタッフは言って、ロマ字書くはダメだって、漢字が全部書いてください。だから、ちょっと私は、それはに難しい、大変です。で、だから、
アウェブの、グループは、私はそれはに一緒にお願いします。だから、私の経験は、スムーズになった。はい、ありがとうございます。私も実際何人かの方と一緒に窓口行ったことあるんですけど、こういう書類持って来てくださいっていう郵便で来るときにもそこに日本語がわかる人と一緒に来てくださいみたいなメモが入ってたりするんですよね。で、この住居の案内書とか申し込み書も全部に今日本語しかないですよね。なので読むのも難しいし、その条件に合ってるかどうかを読んで、それも難しいし。で、申し込み書もさっきおっしゃったみたいに全部日本語で書かなくてはいけないので、やはり難しい方は、アウェップとか、マサヤンタハナとか、救援ネットとか、そういうサポートをしている団体にぜひ相談してみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。FMY